Ngayon po na magtatapos na yung taon, ano pa rin po ang panawagan ninyo po para po dito sa ating mga sa taripa po pagdating po sa bigas? Opo, Miss Pat, 18 months na po kasi nakaraan nung ipinatupad po yung Executive Order number 62 at yung po ilang beses natin na pag-uusapan yan. Unfortunately, dito sa Maynila, pataas ng pataas ang presyo ng bilihin, yung baboy nasa 400, yung bigas hindi man bumababa. Ang sitwasyon po sa kanayunan, bagsak po yung farm gate. Ibig sabihin ay lugi pa yung binibili ng mga traders sa farmers dun sa kanyang mismong gastos sa palay, sa baboy, sa manok. And yun po, unfortunately, ito po ay talagang dahil sa mga policies na ipinatupad ng NEDA, DepDev na siya ngayon, na hindi talaga, kumbaga po ay hindi natupad yung sinasabi nilang bababa ang presyo ng mga bilihin. Sa halip, mataas pa rin pang presyo, and sa kabilang banda, bagsak po yung kabuhayan ng ating mga farmers. And siguro naman po 18 months is so long a time na. Kaya po sana ay kumbaga maging buena mano, maganda ang pasok ng next year. We are calling for the resignation of Secretary Balisacan. Natatabunan lang po ng mga flood control concerns, Miss Pat, pero grabe po talaga ang sitwasyon ngayon sa ating mga kasamahan, sa mga kabukiran, sa mga babuyan, sa mga manukan. Naku, nakakalungkot. Sir Kainglet, I'm just thinking because I remember na interview ko yung isang opisyal ng Department of Agriculture and she mentioned the Sagip Saka Act wherein the government will be buying the bigas directly po dito sa ating mga magsasaka. Ang sabi nga nila, from production to processing and marketing using the value chain system. Ito po ba'y nararamdaman na, lalo po sa inyo, sa grupo po ninyo sa SINAG, itong programa na ito ng gobyerno na sinabi sila na ang direktang bibili ng mga bigas at palay po ninyo? Unfortunately po, maganda yung sa Gipsaka, maganda yung intention. Particular po halimbawa sa palay, kahit po namimili ang NFA ng 23 pesos, mataas po yan, yan yung talagang tamang presyohan. Pero ang binibili lang po ng NFA, unfortunately ay less than 2% ng total production. Yung sa mga iba naman pong products, ano po siya, ini-encourage yung mga LGUs, yung mga institutions, government institutions na directly buy from farmers. Pero ang problema natin po, mas mura kasi yung imported. Kaya marami sa ating mga government agencies, they prefer talaga yung mas mura na imported kesa bumili po ng local. We're hoping yung sa Gipsaka, yung executive order, magkaroon talaga ng ngipin para talagang compelled ang mga LGUs, ang mga government agencies na talagang they directly procure from farmers. Kung sa ngayon pang pag-uusapan, talagang hindi pa po siya nararamdaman.